yung principles of generosity. Kaya nga ito yung pagbubukas palad na binibigyan diin ng Panginoon Kristo, ang kahalagahan ng pagbibigay ng malaya at pagbubukas palad. Ang pagbibigay ay hindi lamang salamin ng ating pagmamahal sa iba, kundi isang pagpapahayag din ng pagtitiwala sa paglalaan ng Diyos. Ang pagiging bukas palad ay sentro ng buhay Kristiyano. So kaya nga ito yung halimbawa. Ang halimbawa dito yung the widow's offering. So mababasa natin yan sa Mark 12, verse 41 to 44. So ito yung sinasabi na pinuri ng Panginoon Kristo, ang balo na nagbigay ng lahat ng mayroon sa Kanya. Na nagpapakita na ang puso sa likod ng pagbibigay ay mas mahalaga kaysa halaga. Ang kanyang pagbubukas palad ay isang modelo ng pagbibigay at sakripisyo. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung mababasa natin sa Mark 12 verse 41. Sabi dito na upo ang Panginoon Kristo sa tapat ng pinaglalagyan ng mga handog at pinagmasda ng karamihan na naglagay ng kanilang salapi sa kabangyaman ng templo. Maraming mayayaman ang naghulog ng malaking halaga. Sa verse 42, Mark 12 verse 42, ngunit dumating ang isang mahirap na balo at naghulog ng dalawang napakaliit na baryang tanso na nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo. Sa verse 43, tinawag ng Panginoon Kristo ang kanyang mga alagad at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balo na ito ay naghulog ng higit sa kabangyaman kaysa lahat ng iba. Sa verse 44, silang lahat ay nagbigay ng kanilang kayamanan, ngunit siya, mula sa kanyang kahirapan, inilagay ang lahat-lahat ng kailangan niyang mabuhay. So kaya nga ito'y sinasabi na ang pagbibigay ng sakripisyo ng balo ay inihahambing ito ng mga handog ng mayayaman. Habang ang mayayaman ay nagbigay mula sa kanilang labis, yung hindi na nila kailangan, ang balo'y nagbigay ng lahat ng kanyang mayroon sa kanya, na tinatangkilik na nagpapakita ng tunay na pagbubukas palad at pagkilala sa Diyos na ginagamit ng Panginoon Kristo ang kanyang halimbawa upang ituro na ang halaga ng isang regalo ay hindi nasusukat sa halaga nito, kundi sa puso at sakripisyo sa likod nito. Na tinawag nito ang mga mananampalataya na magbigay ng may pananampalataya, katapatan, nagtitiwala na ibibigay ng Diyos ang bawat pangangailangan natin. So kaya nga ito'y sinasabi sa Proverbs 22 verse 9, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. So, ibig sabihin, ito yung mga pagpapalang nagmumula lamang sa pagbubukas palad, na itinuturo nito ang mga nagpapakita ng kabaitan at nagbabahagi ng kanilang mga mapagkukunan sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, ay makakaranas ng pabor at pagpapala bilang kapalit. So kaya nga't ito'y pinasisigla nito ang spirito ng pagkamahabagin at pagiging di makasarili na nagpapakita na ang pagbibigay ay hindi lamang nakikinabang sa iba, kundi nagdudulot din ng kagalakan at gantimpala sa nagbibigay. So ibig sabihin, ikaw na nagbigay, magdudulot sa iyo ng pagpapala at gantimpala. Hindi lamang yung tumanggap ang tanggap ng gantimpala, ngunit ikaw na nagbigay